Leader actions during a firefight. Mga aksyon ng pinuno sa panahon ng firefight. Bilang isang pinuno, ikaw ang linchpin ng iyong unit. Ang iyong mga desisyon at aksyon ay direktang nakakaapekto sa tagumpay o kabiguan ng misyon. Narito ang ilang mahahalagang prinsipyo na gagabay sa iyo sa init ng labanan. 1. Command presence, presensya ng command, iposisyon ng iyong sarili kung saan maaari mong epektibong pamunuan at kontrolin ang iyong mga tropa. Panatilihin ang eye contact at umasa sa mga signal ng kamay kung kinakailangan. 2. Courageous decision making, matapang na paggawa ng desisyon, maging matapang, ngunit ay base ang iyong mga desisyon sa tamang paghuhusga. Tandaan, ang digmaan ay isang labanan ng parehong isip at bala. Ang isang malinaw, mapagpasyang pinuno ay nagbibigay inspirasyon sa pagtitiwala sa kanilang mga tropa. 3. Assign sectors of fire, magtalaga ng mga sektor ng fire, hatiin ang larangan ng digmaan sa mga sektor at italaga ang bawat sundalo ng isang partikular na lugar upang sakupin. Tiyakin na ang buong 360 degree na perimeter ay sinusubaybayan. 4. Clear communication, malinaw na komunikasyon, tiyaking malakas at malinaw ang iyong mga utos. Huwag hayaang bumangon sa iyong boses ang takot o pag-aalinlangan. 5. Stay calm under pressure, manatiling kalmado sa ilalim ng presyon, kung hindi mo makita ang kalaban, huwag magpanik. Maghanap ng mga palatandaan ng paggalaw, pagkislap ng muzzle, o iba pang mga tagapagpahiwatig. Sa kalaunan ay ailahad nila ang kanilang mga sarili. 6. Utilize firepower, gamitin ang firepower, panatilihing malapit at nasa ilalim ng iyong kontrol ang iyong mga machine gunner. Ang kanilang firepower ay maaaring sugpuin ng kaaway at magbigay ng mahalagang suporta para sa iyong mga tropa. 7. Secure flanks and rear, secure flanks at rear. Kung ikaw ay nasa likuran ng iyong unit at may mga putok sa unahan, unahin ang pag-secure ng iyong mga gilid at likuran upang maiwasang ma-outflank. 8. Coordinate maneuvers, kung nagpaplano ka ng flankang maneuver, ipaalam sa iyong team para maiwasan ang mga insidente ng fire. Ang malinaw na komunikasyon, tulad ng mga radyo na ginagamit ng mga modernong sundalo ng Pilipinas sa Marawi City, ay mahalaga. 9. Employ reinforcements effectively, mabisang gumamit ng mga reinforcement, hindi lamang dapat palakasin ng mga reinforcement ang iyong mga numero ngunit hampasin ang mga mahihinang punto ng kalaban. Tiyaking nakikipag-ugnayan sila sa o nasa ilalim ng iyong kontrol. 10. Manage first-timers, pamahalaan ng mga first-timer, ang mga bagong sundalo ay maaaring makaranas ng pagkabigla sa ilalim ng fire. Kung mangyayari ito, ang isang matatag ngunit nakakapanatag na kamay ay makakatulong sa kanila na mabawi ang katahimikan. Hikayatin silang makipaglaban sa kalaban, dahil ang karanasan sa pagpapaputok ay kadalasang makakatulong sa kanila na malampasan ang kanilang unang takot. 11. Utilize communication tools, gumamit ng mga tools sa komunikasyon, manatiling malapit sa iyong radyo at i-update ang iba pang mga pinuno sa sitwasyon. Gayunpaman, magkaroon ng kamalayan na maaaring sinusubaybayan ng kaaway ang iyong mga komunikasyon, kaya piliin ang iyong mga salita ng maingat. 12. Lead from the front, manguna mula sa harap, iposisyon ang iyong sarili sa malayo hanggat maaari upang epektibong maimpluwensyahan ang labanan mula sa simula, ngunit hindi sa malayo para maging madaling target ka. 13. Protect your identity, protektahan ang iyong pagkakakilanlan, huwag gawing halata kung sino ang pinuno. Iwasan ang mga signal ng kamay sa taas ng balikat, dahil madaling makita ng mga sniper ng kaaway. Panatilihing maigsi ang iyong mga utos at iwasang ulitin ang mga ito nang hindi kinakailangan, dahil makakatulong ito sa kaaway na matukoy ang iyong lokasyon. 14. Confuse the enemy, lituhin ang kaaway, gumamit ng mga pre-arranged decoy commands upang iliga ang kaaway tungkol sa iyong mga intensyon. Halimbawa, sumigaw ng retreat kapag gusto mong umatake ang iyong mga tropa, o putok kapag gusto mong hawakan nila ang kanilang posisyon. Tiyaking nauunawaan ng iyong mga sundalo ang mga senadoryas na ito bago pa man. 15. Disperse your troops, ikalat ang iyong mga tropa, iwasang i-cluster ang iyong mga sundalo sa likod ng isang cover o posisyon. Ikalat ang mga ito upang mabawasan ang epekto ng fire ng kaaway. Fighting terrorist groups, labanan ang mga grupong terorista. 1. Understand your enemy,
Unawain ang iyong kaaway, ang mga teroristang grupo, tulad ng mga nasasangkot sa patuloy na tunggalian sa Mindanao, ay kadalasang may relihiyoso o ideolohikal na dimensyon sa kanilang layunin. Ito ay maaaring maging mas panatiko at hindi mahuhulaan sa kanilang mga taktika. 2. Counter their tactics, labanan ang kanilang mga taktika, maging handa para sa kanilang ginustong, pagpatay at pagmamaniobra, na mga taktika, na kinabibilangan ng pagkubkob at napakaraming tropa. Labanan ito ng mga porma sayon tulad ng kahon, tatsulok, o bilog, na nagbibigay ng 360 degree na seguridad. 3. Match their resolve, tapatan ang kanilang tapang, ang mga teroristang grupo ay kilala sa kanilang kalupitan at pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Maging handa para dito at itugma ang kanilang pasya sa iyong sarili. 4. Strengthen your combat power, palakasin ang iyong lakas sa pakikipaglaban, mag-deploy ng mga sniper upang kontrahin ang mga palaipat-lipat na maniobra at gamitin ang mga sandata na inihatid ng crew tulad ng mga machine gun para sa mas mataas na lakas ng putok. 5. Anticipate their reinforcements, asahan ang kanilang reinforcement, ang mga teroristang grupo ay madalas na mabilis na palakasin ang kanilang mga kasama sa problema. Maging handa para sa biglaang pagtaas ng mga numero ng kaaway. 6. Change positions frequently, madalas na baguhin ang mga posisyon, kung ang labanan ay tumatagal ng mas mahaba kaysa sa 30 minuto, muling iposisyon ang iyong mga tropa. Nakakagulat na malakas ang mga counterattack ng terorista. 7. Study their fighting style, pag-aralan ang kanilang estilo ng paglalaban, maaaring gumamit ang mga teroristang grupo ng mga taktika na natutunan mula sa mga dayuhang mapagkukunan. Maging pamilyar sa kanilang mga pamamaraan at iakma ang iyong sarili ng naaayon. 8. Be prepared for entrenched positions, maging handa para sa mga nakabaon na posisyon. Ang mga teroristang grupo ay madalas na naguhukay at nagpapatibay ng kanilang mga posisyon kung sila ay sumasakop sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Maging handa para sa isang labanan mula sa mga inihandang depensa. 9. Unpredictability is key, panatilihin ang paghula ng kaaway sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago ng iyong mga taktika at paggalaw. Huwag hayaan silang mahulaan ang iyong susunod na hakbang. 10. Observe for signs of attack, pagmasdan para sa mga palatandaan ng pag-atake, hindi tulad ng mga mandirigmang gerilya na umaasa sa sorpresa, ang mga grupo ng terorista ay maaaring magpakita ng mga palatandaan ng nalalapit na pag-atake. Maging mapagbantay para sa hindi pangkaraniwang aktibidad, tulad ng paglikas ng mga kababaihan at bata mula sa isang nayon. 11. Maintain unit cohesion, panatilihin ang unit cohesion, ang pananatiling magkasama ay mahalaga. Ang mga nakahiwalay na sundalo ay mas madaling mahuli o tambangan. 12. Prepare for mass attacks, maghanda para sa mass attacks, ang mga grupo ng terorista ay madalas na umaasa sa lakas sa bilang. Maaari silang maging mas matapang at mas malamang na humiwalay kapag mayroon silang bentahe sa numero. Maging handa para sa isang matagal na pakikipag-ugnayan. 13. Change positions often, madalas magpalit ng mga posisyon, pagkatapos magpaputok, ipagpalagay na ang iyong posisyon ay nakompromiso. Lumipat sa isang bagong lokasyon upang maiwasan ang pagbabalik ng fire. 14. Beware of elevated positions, mag-ingat sa matataas na posisyon, sa mga lugar na may matataas na puno, tulad ng mga taniman ng nyog na karaniwan sa Pilipinas, mag-ingat sa mga sniper at mga poste ng pagmamasid sa mga tuktok ng puno. 15. Expect retaliation, asahan ang paghihiganti, kilala ang mga teroristang grupo sa paghihiganti. Panatilihin ang pagbabantay kahit na matapos ang isang matagumpay na pakikipag-ugnayan. 16. Counter their defenses, labanan ang kanilang mga depensa, magkaroon ng kamalayan sa mga taktika na ginagamit ng mga teroristang grupo upang protektahan ang kanilang sarili. Halimbawa, maaari silang maghukay ng mga foxhole malapit sa mga kawayan upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mortar fire. 17. Prepare for drug-fueled adversaries, maghanda para sa mga kalaban na pinapaandar ng droga, gumagamit ng droga ang ilang grupo ng terorista para mapahusay ang tibay at pagiging alerto ng kanilang mga manlalaban. Maging handa para sa isang mas matindi at hindi mahuhulaan na kaaway. Fighting guerrilla forces. Lumalaban sa puwersang gerilya. Be wary of their tactics, mag-ingat sa kanilang mga taktika,
madalas na binabayaran ng mga gerilya ang kanilang kakulangan ng mga numero at kagamitan na may matalinong taktika at matalik na kaalaman sa lupain. Maaari silang maging mapanlinlang at tuso, kaya laging maging handa sa hindi inaasahang pangyayari. Anticipate their moves, unahan ang kanilang mga galaw. Karaniwang umaatake lamang ang mga gerilya kapag mayroon silang malinaw na kalamangan. Pag-aralan ang kanilang mga pattern at subukang hulaan ang kanilang mga aksyon upang manatiling isang hakbang sa unahan. Match their agility, tapatan ang kanilang agility, ang mga puwersang gerilya ay kadalasang napakabilis, may dalang magaan na mga pakete at mabilis na gumagalaw sa pamilyar na lupain. Maging handa upang tumugma sa kanilang bilis at liksi sa field. Exploit their retreats, samantalahin ang kanilang mga retreat, kung nararamdaman ng mga gerilya na sila ay dehado, malamang na sila ay humiwalay at mawala sa kalupaan. Asahan ang kanilang mga ruta sa pag-alis at mag-set up ng mga ambush para mahuli sila ng walang bantay. Neutralize key threats, in-neutralize ang mga pangunahing banta. Ang mga unit ng gerilya ay kadalasang gumagamit ng mga sniper team, blocking forces, maneuvering forces, at attacking forces. Mag-ingat lalo na sa mga sniper, dahil maaari silang magdulot ng malaking casualty. Utilize firepower advantage, gamitin ang firepower advantage, ang iyong superior firepower ay maaaring maging isang mapagpasyang kadahilanan. Kapag nakikipag-ugnayan sa mga gerilya, magpakawala ng malakas na lakas ng fire bago sila makapagmaniobra sa paligid mo. Ito ay maaaring makagambala sa kanilang mga galaw at mapilitan silang magtago. Fire discipline, disiplinado sa fire, huwag magpaputok ng walang pinipili sa unang tunog ng putok. Maghintay hanggang sa magkaroon ka ng malinaw na target at unahin ang katumpakan kaysa sa volume. Ang pagpapaputok ng mga solong putok ay nagpapakita ng disiplina at mabuting pagbaril. Focus on the mission, tumutok sa misyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa kalaban. Ihatid ang iyong enerhiya sa laban at magtiwala sa iyong pagsasanay. Target crew-served weapons, target na mga sandata na pinaglilingkuran ng crew, kilalanin at i-neutralize ang mga machine gun ng kaaway at iba pang mga armas na inihatid ng crew sa lalong madaling panahon. Ang mga ito ay madalas na kanilang pangunahing pinagmumula ng firepower at ang kanilang pagkawala ay maaaring makabuluhang magpahina sa kanilang posisyon. Employ your own heavy weapons, gamitin ang iyong sariling mabibigat na armas, gamitin ang iyong mga sandata na pinaglilingkuran ng crew sa madiskarteng paraan, hindi lang para kontrahin ang firepower ng kaaway, kundi para i-target din ang kanilang mga mahihinang punto at pagsamantalahan ang mga kahinaan. Anticipate their positions, asahan ang kanilang mga posisyon, ang mga gerilya ay may posibilidad na iposisyon ang kanilang mga sarili sa mga kapaki-pakinabang na lokasyon, tulad ng mataas na lupa na may magandang cover at mga lugar ng fire. Mag-isip tulad ng iyong kaaway at asahan ang kanilang mga paggalaw. Predict their next move, hulaan ang kanilang susunod na pagkilos. Ang pinakamahuhusay na commander ay yaong mga makaka-anticipate sa mga aksyon ng kanilang kalaban. Pag-aralan ang mga taktika ng kalaban at subukang unawain ang pag-iisip ng kanilang commander. Use force proportionately, gumamit ng puwersa ng proporsyonal, huwag gumamit ng labis na puwersa, ngunit huwag makipaglaban sa pantay na termino. Gamitin ang iyong mga lakas at pagsamantalahan ang kanilang mga kahinaan. Follow up with psychological operations, after pag-follow up sa mga psikolohikal na operasyon, pagkatapos ng matagumpay na pakikipag-ugnayan, gumamit ng mga psikolohikal na operasyon upang i-demoralize ang kaaway at pigilan ang higit pang pagsalakay. Balance casualty care and combat, balanse ang pangangalaga sa casualty at labanan, kung ang isang miyembro ng pangkat ay nasugatan, magtalaga ng isang pangkat upang magbigay ng agarang tulong. Ang natitirang bahagi ng unit ay dapat mapanatili ang presyon sa kaaway. Counter their withdrawal, labanan ang kanilang pag-withdraw, ang mga gerilya ay madalas na may binalak na mga ruta sa pag-alis. Asahan at guluhin ang mga rutang ito upang maiwasan ang mga ito sa pagtakas at muling pagsasama-sama. Formations under fire, mga formasyon sa ilalim ng fire. Ang mga sundalo ay madaling makibagay, umaayon sa pabago-bagong mga kondisyon ng larangan ng digmaan. Nauunawaan nila na ang bawat sitwasyon ay natatangi at nangangailangan ng angkop na solusyon. Kapag nasa ilalim ng fire, binabago ng mga sundalo ang kanilang mga pormasyon batay sa mga taktika ng kaaway at sa nakapaligid na lupain.
Narito ang ilang karaniwang pormasayon na ginagamit sa labanan. Skirmishers or line formation. Mga skirmisher o line formation. Ito ang pinakasimpleng pormasayon para sa pakikipaglaban sa kalaban. Ang mga tropa ay bumubuo ng isang linya na nakaharap sa kaaway, na nakatuon ang kanilang lakas sa direksyong iyon. Piniposisyon ng pinuno ang kanilang sarili kung kinakailangan, at ang pagmamaniobra ay medyo madali. Ang pormasyong ito ay napatunayang mabisa laban sa mga puwersang gerilya. Kapag nahaharap sa isang kaaway na gumagamit ng mga flanking maneuvers, tulad ng mga mandirigmang Moro na kilala sa kanilang mga agresibong taktika, maaaring baguhin ang line formation. Maaaring iposisyon ang mga sundalo sa mga dulo ng linya upang protektahan ang mga gilid at likuran. Maneuvering into line formation. Maneuvering sa line formation. Ang mga sundalo ay madalas na gumagalaw sa isang file formation bago lumipat sa isang skirmish line. Nagbibigay daan ito para sa mabilis at organisadong paggalaw, mahalaga sa pagtugon sa pakikipag-ugnayan ng kaaway. Ang paglipat ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagmamaniobra alinman sa kaliwa o kanan. Maneuver to the left, maniobra sa kaliwa. Kapag ibinigay ang utos, ang pangalawang sundalo sa file ay lilipat sa kaliwa ng unang sundalo, ang pangatlo ay lilipat sa kaliwa ng pangalawa, at iba pa. Nagpapatuloy ito hanggang ang buong unit ay nasa isang line formation. Maneuver to the right, maniobra sa kanan, ang parehong prinsipyo ay naangkop, ngunit ang mga sundalo ay lumipat sa kanan sa halip na sa kaliwa. Triangle formation. Ang pagbuo ng tatsulok ay isang matalinong pagtugon sa mga pag-atake sa gilid at likuran, mga taktika na kadalasang ginagamit ng mga mandirigmang Moro. Nakatuon ito ng firepower sa harap habang inilalaan ang isang gilid para protektahan ang likuran. Ang pormasayo na ito ay mainam kapag pinaghihinalaan mo na ang kalaban ay nagpaplanong salakayin ang iyong likuran. Ang command post ay maaaring matatagpuan sa gitna o sa isang madiskarteng binti ng tatsulok. Ang pormasayo na ito ay halos hindi maarok mula sa lahat ng panig, dahil walang sinumang masira ang mga ranggo. Tandaan, madalas na gumagamit ng C-formation ang Abu Sayyaf Group para palibutan at guluhin ang mga galaw ng tropa. Ang pagbuo ng tatsulok ay epektibong makakalaban sa taktikang ito. Box formation. Ang box formation ay namamahagi ng firepower ng pantay sa lahat ng direksyon. Pinakamainam itong gamitin kapag nagtatanggol sa isang posisyon mula sa pag-atake, dahil nagbibigay ito ng 360 degree na seguridad. Ang bawat panig ng kahon ay gumagana ng nakapag-iisa, na nagbibigay daan para sa isang flexible na tugon sa mga banta mula sa anumang direksyon. Ang pormasayo na ito ay napatunayang mahalaga sa mga ambush, kung saan maaaring umatake ang mga puwersa ng kaaway mula sa maraming anggulo. Attacking by bounds. Pag-atake sa pamamagitan ng bounds. Ang matagumpay na paghuli sa Camp Omar sa Cotabato ay nagpakita ng bisa ng mga taktika ng fire at maniobra, partikular na ang bounce technique. Ang mga mandirigmang Moro, na nakabaon sa kanilang mga posisyon, ay naglagay ng matinding paglaban. Gayunpaman, ang mga sundalo, na armado ng mga sandata ng crew served, ay nagpapanatili ng walang humpay na panggigipit. Ang mga platen ay sumulong sa mga hangganan, na may isang platen na sumusulong habang ang iba ay nagbigay ng cover fire. Ang leapfrogging technique na ito ay nagbibigay daan para sa patuloy na pagsulong habang pinapaliit ang pagkakalantad sa fire ng kaaway. Ang pamamaraan ng platoon by bounds ay partikular na kapakipakinabang sa malakihang pakikipag-ugnayan sa mga kaaway na mahusay na ipinagtanggol. Terrain considerations. Mga pagsasaalang-alang sa terrain. Laging tandaan na ang terrain ay madalas na nagdidikta ng mga taktika at pormasayo na iyong ginagamit. Kabundukan man ito, gubat, o urban na lugar, ang pag-unawa sa terrain ay mahalaga para sa tagumpay sa larangan ng digmaan. Ngayon, napagmasdan natin ang puso ng labanan, ginalugad ang mahalagang diskarte sa paglaban sa putukan na hinahasa sa mga larangan ng digmaan sa buong mundo. Natutunan mo kung paano gumalaw at bumaril bilang isang magkakaugnay na unit, na iangkop ang iyong mga pormasayon sa mga natatanging hamon na ipinakita ng kaaway at ng lupain. Natuklasan mo ang kahalagahan ng pagta-cover at concealment, at ang mapangwasak na bisa ng mga taktika ng fire at maniobra. Ngunit tandaan, ang iyong paglalakbay sa pagiging isang master ng larangan ng digmaan ay hindi nagtatapos dito.
Ang mga kasanayang natutunan mo ngayon ay ang pundasyon lamang kung saan bubuo ang iyong kadalubhasaan. Sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay at hindi natitinag na dedikasyon, magpapatuloy kang pinuhin ang iyong mga kakayahan at bubuo ng tactical na katalinuhan na kinakailangan upang magtagumpay laban sa anumang kalaban. Sa pagtahak mo sa landas na ito, tandaan na ang iyong paglilingkod ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang pribilehiyo. Kayo ang mga tagapag-alaga ng ating bansa, ang mga tagapagtanggol ng kalayaan, ang mga tagapagtanggol ng ating bayan. Ang iyong tapang at sakripisyo ay hindi lamang huhubog sa iyong sariling kapalaran, kundi maging sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya, yakapin ang mga hamon sa hinaharap, itulak ang iyong sarili sa iyong mga limitasyon, at huwag kalimutan ang karangalan at responsibilidad na kaakibat ng pagsusuot ng uniforme. Kailangan ka ng iyong bansa, at naniniwala kami sa iyo.